Ay, magandang araw po sa inyong lahat. Kumusta kayo sa araw na ito? At nakalimutan ko palang batiin kahapon, nagdiriwang ang JKK San Juan Calabria sa Sitio Tamlang, Barangay Cubog. Kumusta po kayo? Missing you all dyan sa Sitio Tamlang. At syempre, nais ko rin batiin ang ating mga kasama sa ating social media pusulite, sa ating 400 followers. Sa mga nagdiriwang kalangkarawan sa araw na ito, happy birthday po sa inyo. At ako rin ay nakikiramay sa mga may pinagdadaanan sa buhay sa araw na ito. So praying for you. Mga kapatid, samahan ninyo si Father Ron upang ating pakinggan ang Ebanghelyo sa araw na ito, ngayong araw ng Huwebes, December 5, 2024. From the Gospel of St. Matthew, chapter 7, verses 21, then 24 to 27. Jesus said to his disciples, "Not everyone who says to me, 'Lord, Lord,' will enter the kingdom of heaven, but only the one who does the will of my Father in heaven. Everyone who listens to these words of mine and acts on them will be like a man who built his house on rock. The rain fell, the floods came, and the wind blew and buffeted the house. But it did not collapse. It had been set solidly on rock. And everyone who listens to these words of mine but does not act on them will be like a fool who built his house on sand. The rain fell, the floods came, and the winds blew and buffeted the house, and it collapsed and was completely ruined." Mga kapatid, sa ating patuloy paghahanda sa Pang-Adbyento, tayo ay nasa unang linggo sa Pang-Adbyento, araw ng Huwebes. Tayo pinalahanan sa pagsusumikap na isabuhay ang salita ng Panginoon. Napakahalaga na what we profess, we do our best to put into practice. Sabi ng Kristo, "Not everyone who says to me, 'Lord, Lord,' will enter the kingdom of heaven." Hindi lahat na tumatawag Panginoon, Panginoon ay makapasok sa kaharian ng langit, kundi yung mga taong nakikinig at nagsasabuhay ng kanyang salita. Ito ay isang hamon sa bawat isa sa atin na pagsumikapan natin na palaguin ang ating buhay pananampalataya sa magitan ng pagsasabuhay ng salita ng Panginoon. Kung ang buhay natin ay lagi nating sinisikap na pakinggan at pagnilayan at isabuhay ang salita ng Diyos, tayo mahintulad sa isang bahay na itinayo sa ibabaw ng bato. Nagkaroon ng malakas na ulan, ng baha, at malakas na hangin. Subalit ang bahay na iyon ay nanatiling nakatayo. Yun yung napakahalaga ng gawing pundasyon ang salita ng Diyos sa buhay natin. Sapagkat kung wala tayong pundasyon, kung hindi natin sinasabuhay ang salita ng Diyos, sigurado pagdating ng mga pagsubok sa buhay, sapagkat hindi naman natin maiwasan, lahat tayo ay hindi exempted. Kusang dumarating na lang ang mga pagsubok sa buhay natin. Ang tanong, ikaw ba ay manatiling matatag? Makakayanan mo ba ang lahat ng mga pagsubok sa buhay? Kung walang pagpapahalaga sa
pagkasabuhay ng salitang Diyos kung ikaw ay walang buhay panalangin. Kaya mga kapatid, talagang kakaiba yung tao na kung tayo ay may buhay panalangin, nagsisimba, sinisikap natin na isabuhay ang salitang Diyos, ay sigurado na magiging matatag tayo pagdating ng mga pagsubok sa buhay. Ito hindi lamang upang maging matatag tayo sa mga pagsubok sa buhay, napakalaga na ang pakikinig sa salitang Diyos and doing our best to put into practice our faith, the Word of God. This will assure us that we will truly enter the kingdom of heaven. Ang kailangan ng Panginoon sa buhay natin ay ang ating relasyon sa Kanya. No? Hindi pwede na ating pagiging Kristiyano ay na tayo ay humingi lamang ng ating mga kinakailangan sa Diyos at walang nangyayari na paglago sa ating relasyon sa Diyos. Kaya isa sa mga inaasahan sa atin nitong 4 na linggo ng Adbyento na naway magkaroon tayo ng matatag na relasyon sa Panginoon sa pamagitan ng pagpapahalaga ng ating buhay panalangin, sa pamagitan ng ating pakikinig at pagsasabuhay ng salita ng Diyos. So again, a blessed day sa inyong lahat. At rest assured of my prayers for each one of you. At maraming salamat sa lahat na patuloy na sumusubaybay sa ating social media apostolate. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon at sana kahit ng kaunti kayo ay natulungan sa pamagitan ng ating pagbabahagi sa inyo ng mga mensahe ng Ebanghelyo sa bawat araw. I invite you to share and to like and make your comments sa ating bawat episode ng ating social media apostolate. Let us make the Word of God viral sa larangan ng social media. So God bless you all, and again, naway ang Panginoon na siyang pinagmulan ng lahat ng biyaya ay patuloy na magkaloob ng mga biyaya inyong kinakailangan para sa inyong buhay at sa inyong kasama sa buhay. God bless you all.